Isang truck driver ang nagbigay ng sakay sa isang madre habang nasa highway at hindi mo aakalain kung paano siya nagpasalamat. Ang daan ay laging puno ng sorpresa. Bawat kilometro ay may dalang hindi inaasahang pangyayari at hindi mo kailanman tiyak kung kanino ka makakaasa kapag nagpasya kang magbigay ng sakay. Nang makita ni Marco ang isang madre na nag-aabang ng sasakyan sa isang lugar na hindi mo aasahan, una niyang naisip na huwag huminto. Ngunit nanaig ang kanyang mabuting puso. Hindi niya inakala kung paano siya pasasalamatan ng madre. Sanay na si Marco sa pagmamaneho, may 20 taon na siyang karanasan sa likod ng manibela. Kahit maraming pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay, wala pang hamon ang kasing hirap ng dinaranas niya ngayon. Ang kanyang truck ay malapit nang bumigay, isang lumang sasakyan na nagpapahirap sa kanya na makakuha ng maayos na trabaho. Ang kinikita niya ay halos hindi sapat para sa mga gastusin sa araw-araw at sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang malalayong biyahe ay nagdadala ng karagdagang gastos, kaya't pinipilit ni Marco na magtabi ng malaking bahagi ng kanyang sweldo para sa anumang emergency na maaring mangyari sa daan. Ang pagpapanatili ng pananalapi ay naging isang walang tigil na pakikibaka para sa kanya. Bawat umaga, 4:00 pa lang ng madaling araw, gumigising na si Marco, handa para sa isang mahabang araw ng pagmamaneho hanggang dumilim. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi siya nagmamaneho sa gabi, pero pinipili niyang huwag itong ipaliwanag. May mga lihim siyang itinatago, mga alaala na ayaw niyang muling balikan. Ang totoo, ang kanyang kasalukuyang pag-upa sa truck at mga problemang pinansyal ay may kaugnayan sa isang traumatikong karanasan noong nakaraan, sa isang gabi na nais na niyang kalimutan. 2 taon na ang nakalipas nang maranasan ni Marco ang pinakamalubhang aksidente sa kanyang karera. Noon, abala siya sa trabaho at maganda ang kita nang biglang dumating ang pagkakataon na magdala ng malaking kargamento kasama ang isang kaibigan. Malaki ang bayad at ang mas mabilis na pagtapos ng biyahe ay nangangahulugang mas maagang makakauwi sa kanilang mga pamilya. Ang problema ay nagsimula nang magdesisyon ng kanyang kaibigan na isakay ang mas maraming rotobal kaysa sa limitasyon ng truck. Kahit naramdaman niyang mas mabigat ang truck kaysa sa dati, binaliwala niya ang duda. Sa hangaring makatipid ng oras, pinili nilang dumaan sa shortcut na dumadaan sa bundok at inalis ang mga pahinga para sa pagkain at tulog. Nagpapalitan sila ng kanyang kaibigan sa pagmamaneho bawat 5 oras upang maiwasan ang matinding pagkapagod. Ngunit sa isang gabi na sobrang dilim na naig ang antok sa kanilang dalawa, naalala ni Marco kung gaano kabigat ang kanyang mga mata hanggang sa nagsimula siyang managinip habang hawak pa rin ang manibela. Napalibutan siya ng dilim at katahimikan ng daan habang pilit niyang pinipigilang pumikit. Matapos ang ilang saglit ng mapanganib na pagkakaidlip, biglang ginising si Marco ng nakakasilaw na ilaw mula sa paparating na truck. Kahit anong gawin niyang pagsubok na makaiwas, hindi na napigilan ang banggaan, parang umiikot ang buong mundo sa paligid niya. Ang pinakamatinding alaala na naiwang malinaw sa isip niya ay ang kanyang kaibigan na tumilapon palabas ng bintana. Ang aksidenteng iyon ang tuluyang bumagsak sa kanya. Lahat ng naipundar niya ay unti-unting nawala. Ang pagkawasak ng truck ay simula lamang ng mahaba at masakit na rehabilitasyon, parehong pisikal at emosyonal. Ang pagbabalik sa normal na buhay ay isang mahirap na landas, puno ng mga hamon. Naubos ni Marco ang lahat ng kanyang ipon at kinailangang muling buuin ang kanyang buhay mula sa simula. Harapin ang mga sugat ng nakaraan at ang mga trahedyang pilit bumabalik sa alaala.
Simula noon, naging bawal na para sa kanya ang magmaneho sa gabi, isang pangakong hindi niya kailanman nilabag. Isang umaga, may nangyari na nagbago sa takbo ng buhay ni Marco. Gaya ng dati, nagising siya ng 4:00 ng madaling araw at pinaandar ang makina ng kanyang truck. Habang umiinom ng kanyang kape, hinintay niyang lumiwanag ang langit, pinagmamasdan ang unang sikat ng araw na bumubungad sa abot tanaw, bago magsimula sa kanyang biyahe patungo sa susunod na bayan. Lahat ay tila normal sa tahimik na umagang iyon hanggang sa makita niya ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Habang dinadaanan ang isang pamilyar na lugar para sa mga truck driver, napansin niya ang isang madre na naghihintay ng masasakyan sa gilid ng daan. Sa lugar na iyon, nakilala bilang tagpuan ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa gabi, ang makita ang isang madre ay labis na nakakapagtaka. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot, parang ang presensya ng madre ay isang babala. Nais na sana niyang huwag huminto at magpatuloy sa biyahe, ngunit biglang inanunsyo ng radyo na magiging napakainit ng araw na iyon. Napaisip si Marco. Napagtanto niyang hindi niya kayang balewalain ang pagkakataong tumulong, kaya huminto siya at tinanong ang madre kung saan ito pupunta. Ipinaliwanag ng madre na kailangan niyang makarating sa isang sakahan na 1 oras ang layo, at nagkataon namang iyon din ang direksyon ng biyahe ni Marco. Agad niyang nilinis ang upuan sa tabi niya, inalis ang mga pahayagan at ang kanyang baon, at inalok ang madre na sumakay. Habang muling umaandar ang truck, sinubukan ni Marco na sirain ang katahimikan. Tinanong ang bagay na bumabagabag sa kanya, "Kilala niyo po ba ang mga babaeng nagtatrabaho dito sa lugar na ito? Yung mga nagtatrabaho sa gabi?" Ang sagot ng madre ay tulad ng isang kidlat na tumama sa kanya. "Oo, katatapos ko lang makipagtrabaho sa kanila." Hindi makapagsalita si Marco sa labis na pagkabigla. Tahimik niyang pinagmasdan ang madre na sa kabila ng kabataan nito ay nagtataglay ng isang kakaibang ganda at kalmadong karisma. Walang ibang salitang lumabas sa kanya sa natitirang bahagi ng biyahe. Habang nagmumuni-muni sa likod ng manibela, naisip niya kung gaano talaga kakomplikado at puno ng sorpresa ang buhay. Pagkatapos, ipinakilala ng madre ang sarili niya bilang si Beatrice. Habang patuloy sa paglalakbay ang truck, sinabi ni Beatrice na si Marco ang ipinadala ng Diyos para tulungan siya. Ipinaliwanag niyang maraming truck driver ang hindi huminto upang tulungan siya matapos ang kanyang shift sa trabaho dahil sa takot na makita sa lugar na iyon. Halos mawalan na raw siya ng pag-asa, labis ang pag-aalala sa hindi niya pag-abot sa pamilya na walang kaalam-alam sa kanyang ginagawa. Nagpahayag siya ng takot sa tumataas na karahasan at pagkabahala para sa kanyang kaligtasan. Nararamdaman ni Marco ang pag-usbong ng galit sa kanyang kalooban. Paano nagawa ng isang madre na aminin ng hayagan ang pagtatrabaho sa isang lugar na napakamasama? Bago pa man siya makapag-isip ng mabuti, biglang nagbago ang takbo ng sitwasyon. Sa harapan nila, biglang lumitaw ang mga armadong lalaki, nag-set up ng isang bitag. Pinilit silang huminto at kinuha ng mga magnanakaw na may takip ang mga mukha ang lahat ng perang dala ni Marco. Sa kabila ng mga pakiusap ni Beatrice na sila'y pakawalan, nasa gitna ng matinding takot at tensyon si Marco. Tila naglaho ang lahat ng pinaghirapan niya sa isang iglap. Nang walang pera, naharap siya sa posibilidad na umuwi ng walang-wala. Hindi kayang suportahan ang mga pang-araw-araw na gastusin at mga pinansyal na obligasyon. Habang pinapaandar muli ang kanyang truck, naramdaman niya ang matinding kawalang katarungan. Hindi makatarungan, kayod ako ng kayod, tapos kukunin lang ng mga magnanakaw ang lahat. Bulong niya habang mabigat ang loob dahil sa karahasang naranasan niya. Bagamat na-appreciate niya ang mga salitang pampalubag loob ni Beatrice,
Alam niyang hindi nito kayang punan ang gutom ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang emosyonal na pagkabigla, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay. Tinutupad ang pangako niyang ihatid ang madre sa destinasyon nito. Pagdating nila, nakita nila ang isang malawak na bukirin, puno ng mga taniman, malalawak na pananim at mga hayop na malayang gumagala. Sa kabila ng sariling mga problema, sinigurado ni Marco na maihatid si Beatrice gaya ng napagkasunduan. Pagdating doon, inamin ni Beatrice na ang bukirin ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya at na ang kanyang ama ay isang mayamang magsasaka. Dahil sa malinaw na pag-aalala ni Marco, iginiit ni Beatrice na manatili muna siya roon at magpahinga hanggang sa tuluyang makabawi mula sa trauma. Sa una, nag-alinlangan si Marco, ngunit nagbago ang kanyang isip nang dumating ang pulisya upang imbestigahan ang nangyaring pananambang. Kaya't napilitan siyang manatili para sa kanyang seguridad. Ang pagtanggap ng pamilya ni Beatrice ay napakaganda. Parang nasa isang 5-star na hotel, may masasarap na pagkain at mahimbing na pagtulog na matagal na niyang hindi naranasan. Araw-araw, kinakausap niya ang kanyang asawa sa telepono, ibinabahagi ang kanyang mga alalahanin sa mga darating na hamon, kabilang na ang pangangailangan ng bagong pautang upang makapagpaulit ng truck. Napansin din ni Marco ang kakaibang kilos ni Beatrice na gabi-gabi lumalabas ng palihim upang mag-abang ng sasakyan sa parehong lugar kung saan siya unang nasundo. Bagamat gusto niyang pag-usapan ito sa pamilya ni Beatrice, pinili niyang huwag na lang dahil sa utang na loob sa kanilang kabutihan at kagandahang loob. Ayaw niyang guluhin ang maayos na relasyon nila sa kabila ng kanyang mga alinlangan. Isang gabi, nabasag ang katahimikan sa kwarto ni Marco dahil sa mahinang katok sa pinto. Ang taong naghihintay sa kabila ay hindi niya inaasahan. Si Beatrice, nakalugay ang buhok, walang sapin sa paa at nakasuot ng di karaniwang pantulog para sa isang madre. Sa tahimik ngunit tiyak na kilos, inanyayahan siyang sumunod. Gulat at naguguluhan, sumunod si Marco sa kanya, dumaan sila sa tahimik na mga pasilyo patungo sa isang maliit na bodega. Habang naglalakad, halos hindi niya napigilang magsalita. Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ng isang madre ang ginagawa mo. Kalma siyang sinagot ni Beatrice, bagamat pansamantala akong huminto sa aking tungkulin bilang madre, inilaan ko pa rin ang buhay ko para maglingkod sa iba. Pagdating sa isang silid sa kabilang bahagi ng bahay, binuksan ng madre ang pinto at tumambad kay Marco ang isang hindi inaasahang tanawin. Isang batang babae, si Elena, ang may kargang sanggol. Nakilala ko si Elena sa isang misyon ng ebanghelyo sa lugar kung saan mo ako minsang sinundo. Pumupunta ako roon araw-araw at doon niya isinilang ang kanyang anak, paliwanag ng madre. Nanatiling walang imik si Marco. Labis na nagulat sa eksenang iyon, isang larawan ng buhay na hindi niya inasahan. Sa sandaling iyon, ibinahagi ng madre ang bigat ng kanyang lihim. Salamat sa hindi mo pagsabi ng kahit ano sa iyong pamilya. Kinailangan kong kumbinsihin ang aking ama na tanggapin siya at ang kanyang anak. Nakaramdam si Marco ng matinding kahihiyan dahil sa kanyang mga mabilis na paghusga. Ang kwento ni Elena at ng kanyang anak ay tungkol sa pag-asa at ang kanilang pansamantalang kanlungan sa lugar ay magpapatuloy hanggang sa mahanap ng simbahan ang tamang oras at paraan upang bigyan sila ng bagong simula. Ang pagiging mahabagin at dedikasyon ng madre ay tumagos ng husto sa puso ni Marco. Nagbigay liwanag sa kanya tungkol sa lahat ng mga maling pananaw na kanyang hinawakan bago malaman ang tunay na kwento. Napagtanto niya ang halaga ng pagiging bukas, ang isip at ng hindi madaling paghuhusga.
Kinabukasan habang inihahanda ni Marco ang kanyang sarili upang umalis, napansin niyang tila mas mabigat kaysa dati ang kanyang truck. Na-curious, nagdesisyon siyang suriin ang dahilan ng bigat nito. Doon, iminungkahi ng madre na buksan niya ang likurang bahagi ng truck. Sa kanyang pagkamangha, natagpuan niya ang maraming sako ng butil, prutas, gulay at karne na inasnan upang tumagal. Napuno ng emosyon si Marco at hindi napigilan ang mga luhang bumuhos sa kanyang mukha habang nagtanong, halos hindi makapaniwala, "Ano ang nangyayari? Magkakaroon ng sapat na pagkain ang pamilya mo ng matagal," sabi ng madre. Puno ng saya at kasiyahan ang kanyang boses. Mahigpit niyang niyakap ang madre at ang kanyang pamilya, lubos na nagpapasalamat sa kanilang kabutihan. Pagkatapos, iniabot sa kanya ng ama ni Elena ang isang resibo ng deposito at isang address. "Hindi lahat ng laman ay para sa iyo," paliwanag ng ama. Ang tono ay seryoso, ngunit puno ng pasasalamat. Ang ilang bahagi ng kargamento ay kailangang ihatid sa isang tiyak na address sa inyong bayan, sa isang kaibigang negosyante. Dagdag nito, inilahad ang detalye ng misteryosong kargamento. Habang binabaybay ni Marco ang daan pauwi, naramdaman niya ang ginhawa na parang may patnubay mula sa isang makapangyarihang kamay. Habang naglalakbay, iniisip niya kung paano ang paghahatid na ito ay makakapagbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa iba. Naramdaman niya ang kahalagahan ng kanyang papel sa kwentong ito, dala ang panibagong pananaw sa buhay at sa mga biyayang dumating sa hindi inaasahang paraan. Pagbalik sa kanyang bayan, sinalubong si Marco ng masayang pagdiriwang mula sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Lahat ay tuwang-tuwa sa kanyang ligtas na pag-uwi at sa tagumpay ng kanyang paglalakbay. Sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Marco ang pangangailangan na ibahagi ang biyayang natanggap niya. Naalala niya ang sobrang karga sa kanyang truck, kaya't nagdesisyon siyang ipamahagi ang bahagi nito sa mga organisasyong pangkawanggawa at mga sentrong pangkomunidad sa kanilang lugar. Sa ganitong paraan, pinalawak niya ang kabutihan at pakikiisa sa kanyang komunidad. Habang inaalala ang mga kamakailang pangyayari, napagtanto ni Marco kung paano ang kanyang maling paghusga sa mga intensyon ng madre ay napalitan ng pag-unawa sa isang mas malalim at mas malaking plano, pinapatnubayan ng kapalaran at kabutihan. Naalala niya ang mga sinabi ng madre at unti-unti siyang nakumbinsi na marahil isang banal na interbensyon ang nag-ugnay sa kanilang landas noong araw na iyon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Naranasan mo na rin ba ang ganitong mga sandali sa iyong buhay? Ano ang tumulong sa iyo para malampasan ang mga ito? Ano ang naging sandigan mo sa mga mahihirap na panahon? Ibahagi ang iyong mga kwento sa mga komento. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Tandaan, minsan ang mga simpleng gawa ng kabutihan ang nagdadala ng malaking pagbabago. Salamat sa pagsubaybay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.